Hello, Kayanggaw! Welcome po sa Miss Clar Horror Stories Kwentong Aswang. Mga Kayanggaw, meron akong tanong sa inyo at meron akong sasabihin. Sino sa inyo dito yung may kwento tungkol sa mga janitor? Or yung mga naging janitor mismo? Kung may kwento kayo tungkol sa mga ganyan, or kung kayo mismo yung naging janitor, comment po kayo dyan sa baba tungkol sa mga karanasan ninyo. Dahil ngayon, ang papakinggan natin na kwento ay tungkol sa Kayanggaw natin na si Hana. Kwento daw niya to at ng kapatid niya. Tungkol daw to sa isang misteryosong janitor. Wow! At saka, ano ba daw yung kabutihan? Sino ba daw yung makakapagsabi kung mabuti ba daw tayo o masama? Kasi kapag daw ba nanakit tayo, ibig sabihin ba daw noon masama agad tayo? At kaya ako yun natanong dahil ito daw yung kwento nilang magkapatid. Pati daw nung mga nilalang na humila sa kanila sa gitna ng kabutihan at ng kasamaan. Wow, ang ganda naman. Grabe naman yun. Pero bago namin simulan Kayanggaw, shoutout nga pala sa Kayanggaw natin na si... Herciano Real. Shoutout po sa inyo, Kayanggaw na Herciano Real. Tinatanong niya kasi kung yung shoutout ba daw natin ay mga member lang. Kasi never pa daw siyang na-shoutout. Ay, hindi po yung mga members lang. Sa katunayan po, yung mga lahat po ng mga nagko-comment sa atin, mapa Facebook, mapa YouTube, sa lahat binabasa namin, hindi lang yung mga members natin. And shoutout pala sa mga 89 nating members na talagang hanggang ngayon Solid na talaga. Kayanggaw. Shoutout po sa lahat sa inyo talaga. And nga pala bago namin simulan, para mapabilang kayo sa shoutout section natin, comment lang po kayo, mag-subscribe, and especially please paki-like naman yung video natin para umabot to sa lahat ng ating mga Kayanggaw. So Kayanggaw, enjoy! Hoy, bilisan niyo naman yung kilos oh. Tangali na oh. Ano ba naman yan? Papasok pa kayo oh. Napakabagal niyo pa. Pero kapag magsisibali, aba, ang sisipag niyo ha. Gaano ba kaaga yung gusto nito? Alas 5 pa nga lang nandito na kami. Hindi man lang kami pinakain ng almusal. Uy, Aling Etang naman. Mamaya marinig na naman kayo niyan eh. Mapapagalitan na naman kayo. Naku naman kasi Hana. Kasi naman. Hoy, Alietang. Kahit nasa dulo ka, abot hanggang dito yung bunganga mo ah. At huwag mong isipin na hindi ko narinig yung mga pinagsasabi mo. Talagang madaldal ka. Dulas ng bibig mo, no? Pero kapag kumilos ka naman, para kang lumang makina na halos bumigay na. Napakalakas ng loob mo. Nung na-hospital yung anak mo, halos lumuhod ka sa harap ko. At kung hindi ako naawa at tumulong sa anak mo, baka matagal na yung nakaburol. At bakit nag-asawa ka na nga lang kasi yung may kapansanan pa? Kuya, ano ba? Tama na nga. Ang dami mo nang sinabi. Totoo naman na napakaaga nang pumasok ng mga tao rito eh. Ikaw nga itong nahuli, di ba? Nauna pa nga ako sa'yo dito. Ayan! Alam mo, imihasa yung mga lintik na yan eh. Kaya umaabuso. Dahil lagi mo silang kinakampihan, Hana. Mapadala ka talaga sa kanila. Tama na nga, kuya. Ito na naman tayo eh. Hindi maganda sa negosyo yung ganyan ka kung magsalita ah. Imbis na puro dada ka dyan, tumulong ka na nga lang dito. Aba, ayos ah. Para saan pa't nagpapasado ako sa mga yan? Kung ako rin lang din yung magpapahirap dito, wag na natin pasahurin yung mga yan. Kuya, tama na. Tapusin na nga lang natin to. Sige na, ako na bahala dito. Kaya naman namin to eh. Bahala ka nga dyan. Pagtapos mo dyan punta ka sa kabilang bodega. Kumuha ka ng 2 sako ng karne. Budburan mo na marami nun nung alam mo na yon. Tapos itambak mo dun sa demonyong yon. Tapos mag-uusap tayo Bumalik ka kaagad sa... Oo na, sige na kuya. Ako nang bahala doon. Puntahan mo na nga doon si Roy. Kanina ka pang hinahanap nun eh. Baka may ibibenta na naman siyang armas sa'yo. Doon ka na lang. Si Kuya Bingo ang nagsilbing magulang ko matapos pumanaw si tatay nung 10 taong gulang pa lang ako. Sa kanya naiwan ang bigasan at napalago niya ito. Pero alam kong hindi lang sipag ang dahilan. May pandaraya at panlalamang sa negosyo. Alam ko ang mga kalokohan ni Kuya at ng mga kasosyo niya. Pero wala naman akong magawa. Bilang babae, mababa kasi ang tingin niya sa akin. Aling Etang, sorry po talaga Ayun tuloy. Ano na lang po, pagsasabihan ko na lang po si Kuya pag uwi ko mamaya. Alam ko namang malaki ang utang na loob ko sa kanya eh. Pero sana naman, hindi yung nanghihiya siya ng ganun. At saka, pinagtatrabaho
Trabahuhan ka naman yung perang inutang ko sa kanya. Tapos tinamay niya pa yung asawa ko. Pasensya na po talaga kayo, Aling Etang. Pangako po, pagsasabihan ko po talaga yon. Ayan nga yung dahilan ko bakit hindi ko maiwan-iwan itong bigasan ninyo eh. Kasi kung gaano kagaspang ang ugali ng kuya mo, gano'n naman kabuti ang puso mo. At alam mo, Hana, malaki rin ang utang na loob ng tatay ko sa tatay ninyo. Kaya hanggat kaya ko talaga, magsisilbi ako dito. Kahit para na lang sa'yo dahil anak ka ni Among Lino. Nako, maraming salamat po, Aling Etang ha. Alam nyo nga po, sa totoo lang kapag kasama ko kayo, mas nararamdaman ko may pamilya ako eh. Kasi kapag nandun lang ako sa bahay, lalo na kapag kaharap ko po si kuya, ewan ko po ba dun? Uy, Dondi! Hoy! Dondi, aba! Kinakausap ka ni Hana, oh? Aba! Hoy! Ano ba nangyayari sa'yo? Dondi? Uy! Ano? Umiiyak ka ba? Uy! Yung pinsan ko, wala na. Patay na yung pinsan ko. Si Marco, sinabihan ko na kasi yun eh. Hindi nakinig sa akin. Ay! Sus Mariosep! Yung narinig ba nating enkwentro ng mga militar kagabi doon sa bundok? Yun na ba yun? Dondi, di ba ginamot pa natin nung isang gabi sila Marco? Pati yung dalawang kaibigan niya? Akala ko ba nakatawid na sila sa kabilang baryo bago pa mag-umaga? Bakit ganun? Hindi, Hana. Baka natamaan sila habang patawid sa kabilang baryo. Malamang bumalik sila doon sa bundok eh. Nung hapon pa lang kasi, ang dami-dami ng militar na gumagala. Baka nasukol sila doon. Kanina umaga, 19 na katao ang binaba mula sa bundok. Nakita ko silang lahat. Wala nang buhay. At yung lagay ng mga katawan nila, Diyos ko. Talagang tinatad sila. Ang ipinamalita nga ng mga militar, puro armado raw yung mga taong yun eh. Pero sa totoo lang, lagi naman nilang sinasabi yan. Tapos tataniman lang ng baril at kung ano-anong armas. At ang nakakapagtaka pa doon, bakit puro sa likod ang tama? Tapos talagang tinadtad pa. Maniniwala pa sana ako kung isa o dalawa o tatlong tama lang eh. Hindi. Halos madurog yung mga katawan. Yan na nga po yung malungkot eh. Napakadali para sa mga tao yung pumatay. At oo na, sabihin na nating rebelde yung mga taong yun. Namundok na ako, namundok. Pero sana, naiisip din natin kung bakit ba nila kinailangan mamundok doon. Dati silang magsasaka, di ba? Dati silang manggagawa. Inagawan sila ng lupa tapos tinakot. Tapos inabuso pa sila sa trabaho. At kahit kailan, hindi dapat sinasapit yun ng kahit sino. Kahit rebelde pa sila. Oo, mali talaga yung mag-armas. Pero mali rin yung pumatay ng walang kalaban-laban. At ang nakakalungkot lang dun, magkabilang panig, nagpapatayan na eh. Habang yung mga totoong may kasalanan kung bakit naghirap yung mga tao, nagpapasarap lang dun sa taas. Tapos tayong mga nandito sa baba, tayo talaga yung nagsasakmalan. Hana, kailangan ko talaga lumipat ng bahay eh. Ilang araw lang siguro ako. Basta, walang problema, Dondi. Tama lang yan. Ikaw talaga yung susunod na kakatukin ng mga sundalong yun eh. Sana nga may maitulong pa ako sa'yo. Hindi kasi gaya dati, hindi na kita pwedeng patuluyin sa amin. Alam mo naman si kuya, di ba? Ako, yung impaktong kuya mo. Alam naman natin na isa yun sa mga galamay na militar dito eh. Palibasa isa yun sa mga nananakot at nangaago ng mga lupa ng mga magsasaka dito. Nagagamit na sila ng militar. Ay naku, Dondi, tama na. Baka nakakalimutan mo, kapatid pa rin ni Hana yun. Tama naman po si Dondi, Aling Etang eh. Hindi ko naman po talaga yun maitatanggi. Tinitimbrehan ni kuya yung mga militar na yan. Minsan nga, binabayaran niya pa para takutin yung mga kakumpetensya niya. Pati yung mga magsasakang ayaw nang mag-supply sa kanya. Pero balang araw, pangako po, magagawan ko rin ang paraan yung mga kalokohan ni kuya. Hana, anong nangyari doon kay Fafa Kaloy? Kaya alam mo, kaya nanunuyod na naman yung mga militar na yan eh. Malamang kinargahan na naman sila ng kuya mo ng pera para mahanap din si Kaloy. Yun na nga eh. Pero tiwala akong hindi nila siya mahahanap. Ang problema ko talaga, itong kapatid niya eh. Buhay pa rin ba yung kapatid ni Kaloy? Ay, naku, kawawa naman. Talaga binubuhay yan ni Bingo para pahirapan at para maituro ko nasaan si Kaloy. Hana, kailangan mo na siyang patakasin. Tutulungan kita. Parang
dati lang, di ba? Oo nga eh. Awang-awa na nga po ako, Aling Etang. Pero yung sinasabi mo, Dondi, hindi pwede yun. Dati, madali nating napatakas yung pinsan ni Kaloy. Kaso, hindi na ganun ngayon eh. Napakaraming ipinapakain ni Kuya doon. Puro karne pa nga ng baka. Pero yung mga karne, pinapalaman na niya ng mga, ewan ko, yung mga halamang gamot na binigay sa kanya nung mambabarang daw nakakilala niya sa probinsyang pinuntahan niya. At mula nang nilagyan niya ng ganun yung karneng ipinabibigay sa akin ni Kuya. Ang lala na. Parang naulol na nga yung nandun sa bodega eh. Hindi na siya bumalik sa dating anyong tao niya. Talagang aso na lang siya. Hindi nga makakahuli. Tapos yung balahibo niya, talagang nakakalbo na. Sugat-sugat na rin yung katawan. Pati nga yung mata niya, wala na eh. Talagang hindi ko na malaman. Parang hindi na matalas at hindi na nanlilisik. Hindi ko na nga alam kung bakit pero sabog din yung mata niya. Para siyang may malalang sakit at bahing siya ng bahing ng dugo. Suka rin siya ng suka. Ako, Sus Mariosep, baka yun yung kinatatakutang angka ng mga makukulam doon. Yung talagang inuupahan para pumatay ng tao. Mas mataas pa ang bayad ng mga yan kapag aswang ang totodasin eh. At yung halamang gamot na yan, naku, pahihirapan yan ng sino mang aswang na makakakain yan. Lalo na kung hindi naman ganun kalakas yung aswang. At ang gagawin yan, unti-unting pamamagain ng laman loob. Tapos unti-unti ring tutunawin. Talagang dahan-dahang pahihirapan at papatayin yung aswang. Lalo na kung may impormasyon gustong makuha. Ay, naku, Sus Mariosep. Nakakakilabot talaga yung pinaggagawa ni Bingo. Eh, paano ba siya umabot sa ganito? Ang tindi talaga ng kuya mo, Hana, no? Lahat kayang kargahan ng salapi. Militar. Tapos ngayon, pati yung mga demonyo mangkukulam. Naku, kung pwede lang eh, kapag papasok na sa impyerno yan, magpapadespedida ako. Eh, pero, Hana, huwag ka makabanti na hindi matuto si Kaloy, ha? Lalo na ngayon, may mangkukulam palang backup yung magaling mong kuya. Ewan ko na. Minsan nga, natatakot na rin ako kay Kuya eh. Pero ang lagi ko na lang naiisip, hindi ganito yung gustong mangyari ng tatay ko. Kaya hindi ko talaga hahayaang lumala pa yung kabalbalan niya. Huwag kayong mag-alala, tiyempo lang ako. Tsaka, kailangan kong planuhin ng mabuti yung gagawin ko. Lalo na gigil siya kay Kaloy eh. Napakalaki ba naman ang nalugi sa amin dahil sa ginawa niya nitong mga nakaraang buwan? Eh tama lang yun. Kahit malaki ang nilugi ninyo, hindi naman kayo mauubusan ng yaman eh. Pero ang lahat ng ninakaw ni Kaloy dito, napakain ng napakaraming salat at hikahos. Hindi nga masasabing binalansi lang ni Kaloy ang laban eh. Malayong malayo pa rin ang pagitan ng tinatamasa ninyo kumpara sa mga naghihikahos at nagugutom dahil sa panlalamang ng mga gaya ng kuya mo. Oo, maling-mali yung magnakaw. Pero minsan, may handang magsakripisyo ng sariling kaluluwa. May handang magpakasama para sa ikabubuti ng nakarami, lalo na ng mga inaapi. Eh kaya, Hana, hindi dapat mahuli yan si Papa Kaloy mo. Oo, Dondi. Malinaw naman yun eh. Kaya, Dondi, may gagawin tayo. Magpapatulong sana ako sa iyo eh. Pupunta tayo doon sa bundok. Ay, Hana, naitago mo ba yung binigay ko sa yung dinasalang pulbos? Naku, eh kung ano man yan. Sige, sasama ako. Kaya lang, kapag militar na yung nakakita sa atin, wala tayong kalaban-laban doon. Tatanta rin tayo ng bala. Tayo na yung susunod na mapapabalita ang nalaban sa kanila. Kahit taos lang naman yung dala natin. Tapos isa silang rekwa ng armada ng mahahaba. Basta, bahala na. Kailangan ni Kaloy ng tulong eh. At alam ko ako lang yung makakatulong sa kanya. Tama ang narinig ninyo. Hindi lang basta rebelde ang tinutulungan ko, kundi isang nilalang ng dilim. Pero sa kabila noon, siya ang nagbibigay liwanag sa mga taong naiwan sa dilim ng gutom at kahirapan. Dating tauhan ni Kuya si Kaloy. Palihim niyang binabawasan ang laman ng bodega at ipinamimigay ang bigas sa mga kapuspalad. Nagbebenta rin siya ng ilan sa napakaraming armas ni Kuya upang matustusan ang pangangailangan ng mga mahihirap sa baryo. At ang mabisto siya ni Kuya, muntik na siyang mapatay. Pero dahil nga hindi siya tao, nakatakas siya at nagtago sa kabundukan. Goryo? Goryo, si Hana to. Goryo, pasensya ka na.
Alam kong nahihirapan ka na eh. Pero paano ba talaga kita matutulungan? Goryo, hindi pwede yan. Huwag ka susuko. Si Kuya Kaloy mo, tutulungan ka niya. Kagabi, siguro narinig mo yung engkwentro, di ba? Alam ko, narinig mo yun. Kinalulungkot kong ibalita sa'yo. 19 sa mga kasamahan niyo yung wala na. Patay na sila. 19 sa grupo niyo. Talagang tinadtad ng mga sundalo. Pasensya na, Goryo. Pasensya na talaga. Kapatid ni Kaloy si Goryo. Isa rin siyang aswang. Dahil sa panlalason dito ni Kuya, nanatili na lang siya sa anyong aso. Pero gaya nga ng nabanggit ko kanina, kalunos-lunos na ang lagay niya. Wala na nga siyang kadena pero hindi na siya makalaban. Hindi na rin siya makatakbo para tumakas. At yung pinakawalan niyang mahabang alulong, alam ko, yon ang kalungkutan at pagluluksa niya para sa mga kasamahang namatay. Kahit nga ako, wala nang nagawa kundi umiyak kasabay ng pag-alulong niya. Oh, sakto pala eh. Hala, ikaw na lang maglista ng mga gastos ngayong buwan ha. Kikitain ko sila Ramon tsaka Orbos. Bakit ba pati yung mga yun? Kuya, sobrang lala na ng pandaraya ng mga yun sa mga magsasakay. Sindikato na yung mga yun. Halos nangingikil na nga sila eh. Ay, nako. Palibasa bobo kay Hana eh, no? Wala ka alam sa negosyo. Kaya wala ka ibang dapat gawin kundi sundin lahat ng pinapagawa ko sa'yo. Pasalamat ka nga, binibigyan pa kita ng silbi eh. Nagkakaroon ng saysay ang paghinga mo dahil sa kumpas at salita ko. Kaya manahimik ka na nga lang. Di salamat. Maraming salamat ha, kuya. Si Goryo nga pala. Ano? Dadaan ako na yung mamaya. Ipapakita ko yun sa mga kasosyo ko. Para saan pa? Paglalaroan nyo na naman. Wala na kuya, wala na kayong paglalaroan. Ano? Pinatakas mo? Talagang siraulo ka. Patay na si Goryo, kuya. Wala na siya, patay na. Mahina pala yun eh. Naturingang aswang yun? Ano ba yun? Anong uri yun? Yung naturingang lasudan na aswang tapos bibigay lang kaagad? Sabi pa naman sa akin nung kaibigan ko nagbigay ng pampalasa sa pagkain niya. Ibang klase daw yung mga lasudan eh. Hindi basta-basta aswang na nagaan yung aso yung mga yun. Mas mataas na uri mula sa pamilya ng mga asmo. Tapos ganun lang yun. Natigo ka agad. Para lang alam mo, kuya. Hindi naman siya namatay dahil sa kahit anong halamang ibinigay ng demonyo mong bagong kaibigan eh. Kaya niyang tiisin yung laso na yun kahit naaapektuhan na yung katawan niya. Namatay siya malamang dahil sa kalungkutan. Anong kalungkutan? Talaga naman oh. Ano yan, MMK? Isulat mo yan sa MMK ha? Kaso, magkakapera ba tayo dyan? Hindi naman yata binibigyan ng pera yung nagpapadala ng mga kwento dun eh. Namatay dahil sa lungkot. Ang sabihin mo, nagpatiwakal lang yun dahil sa takot. Siguradong narinig niya kagabi yung putok ng mga baril ng militar nung pinupulbos yung mga tarantadong rebelde doon sa bundok. Naisip siguro niya na wala silang pag-asa kaya nagpatiwakal na lang. At saka, yung Kaloy na yan, yung siraulong lapastangan na lintik na ng tarantado sa akin, siya na yung susunod sa akin. Mahuhuli ko rin yan. At sisiguraduhin ko sa kanya, triple ng impyerno yung papalasap ko kapag nahawakan ko siya. Hindi ko hahayaan na mamatay kagad yan. Hanggang kaluluwa niya, pipilipitin ko. At yung mga natitirang rebelde na yan, kahit pamilayang aswang o kahit anumang klase ng demonyo, yung mga miyembro na yan, dudurugin ko talaga silang lahat. Gagawin ko tropeyo yung mga ulo nila. Malaking bagay yun kapag tumakbo ako mayor dito. Sige, magsaya ka lang. Tignan na lang natin. Ano? Ano ka mo? Iayos rin pala eh. Bebenta ko na lang siguro sa mayayamang kolektor yung katawan ng pesting Goryo na yan. At saka, siya nga pala. Maaga ako alis bukas ha. Malayo yung lakad ko. Sige lang. Pero saan ka ba pupunta? Matagal ka ba mawawala? Oh, nataranta ka naman masyado. Mga 3 araw lang ako mawawala dito. Walang malaking transaksyon dyan sa abigas natin eh. Kaya huwag ka mabahala. Halata talagang napakahina mo, no?
Nataranta ka kagad nung ikaw lang yung magbabantay ng bigasan. Sige na, susundin ko lang yung bago natin tauhan. Bagong tauhan? Ba't kailangan mo pa siyang sunduin? Malalaman mo kapag nakita mo. Espesyal kasi ito eh. At saka, ano ka ba? Masyado kang takot na maiwan dyan. Basta huwag ka lang tatanga-tanga, ayos na yun. Sige na, ayusin mo na yan. Kailangan kong linawin kung gaano katagal mawawala si kuya. Dahil dun ko isasagawa ang mga binabala ko. Kahit anong panghahamak niya sa akin bilang isang babae. Kahit anong pangmamaliit niya sa kakayahan ko. Hindi ko hahayaan na basta na lang niya magawa ang lahat ng kalokohan niya. Sasamantalahin ko ang akala niyang mahina ako. Ang akala niyang mangmang ako. Nagagalit talaga ako sa sinapit ng pinsan ko pero hindi ko na maakalain na para lang makatulong sa kanila. Ganito kahirap yung aabutin natin. Napakasukal, napakadilim. Kapag hindi masukal, sobrang putik naman. Baka matuklaw pa tayo ng ahas dito eh. Kapag yung pechay ko talaga dito natuklaw, Hana, ha? Ewan ko na lang. Sa bagay, hindi to lalapitan kasi hindi ko naman to hinugasan eh. Subukan lang nila. Mamamatay sila sa lason nito. Hoy, ano ka ba, Dondi? Pinangalandakan mo pa talagang hindi mo hinuhugasan yung talong mo? Hoy, pechay, hindi talong. Basta, pechay man yan o talong yan. Basta hindi mo hinugasan, yun na yun. Oh, dito diyan natin isasabi sa maliit na ilog na yan. Diyos ko, ano ba namang klaseng tawas yan at kailangan pa natin sumulong sa kakmandukan ng ganitong oras ng gabi? Yan ba yung bigay ni Nana Etang? Sus Mariosep, Nana Etang? Kinukulang na nga siya sa tawas tapos namahagi pa? Ano ka ba? Hindi to tawas, no? Mukha lang kasi pinong-pino eh. Pero amuyin mo. Iba yung amoy, di ba? Ano raw to eh? Kapag ginamit daw, nabubura daw yung bakas ng mga... Basta, nabubura to na kahit anong amoy ng mga nilalang ng dilim. Ay, ganun pala yon. Hindi lang tanggal ang hita, tanggal bakas din ang mga impacto. Mabuti na rin yan. Lalo na't puspusan yung paghahanap kay Papa Kaloy mo. O sige, isabay na natin ha. Pero bakit sa hilog, Hana? Basta, matutunaw daw to eh. Tapos kakalat daw sa hangin kapag nabasa. Di ba, mas maganda ko sa ilog para sakop na sakop yung buong paligid. Ay, ganun pala. Sige. Isabay na natin. Teka, saglit. Pwede rin bang pantanggal ng amoy ng pechay odor yan? Ha? Ano ba malay ko? Ano, susubukan ko ba? Nakakaloka ka talaga, Hana. Ikaw talaga, hindi ka naman mabiro. Kaya kung sigaw-sigawan ka na kuya mo, ganun-ganun lang eh. Masyado kang paniwala eh. Hana, ano yun? Basta, huwag kang gagalaw. Hana, baby. Parang may nasa likod natin eh. Hindi ba tayo maano yan? Ano gagawin natin? Basta huwag kang gagalaw, Dondi. Kahit hininga mo, pigilan mo. Hininga ko? Yung ihi ko, pipigilan ko na rin ba? Kahit sumirit dahil dito sa takot? Naku, Hana, ano gagawin natin? Inuikutan tayo, Hana. Ano ba, Dondi? Huwag kang magulo. Hoy! Kung sino ka man at kung kayo man yung nagtatago dito, hindi kami militar. Lalong hindi kami mga informante. May kailangan lang kaming gawin dito. At alam ko, nakita niyo yung isinaboy namin sa ilog. At siguro alam niyo kung para saan yun. At kung kayo man yung mga nilalang na hindi tao, huwag kayong mag-alala. Ginawan ko pa nga kayo ng pabor eh. Yung isinaboy ko para yun hindi kayo Hana, takbo! Bakit daw yung space mo? Takbo! Kahit nga halos wala na kaming makita sa dinadaanan ay tuloy-tuloy kaming tumakbo. Natatapilo kami at nadadapa, pero hindi kami huminto. At sa likod namin, walang tigil ang kung ano mang humahabol. Pero habang papalayo kami, unti-unti naming napagtanto na baka mali pala ang kinatatakutan namin. Hana, ano yan? May mga flashlight Naku, lagot tayo! Mga sundalo yan eh! Naku, teka lang, teka! Huwag kayo magpaputok! Huwag! Hindi po kami lalaban! Wala po kaming armas! Hoy, walang armas. Naku, kapag narinig nila yan lalo, mamumula yung mga hasang ng mga yan. Mas manggigigil sa gatilyo yan.
May armas kami! May tanke kami dito! May kanyon! May rocket! May nuclear bomb! Subukan nyo! Mas malakas to sa mga dala nyo! Uy, ano ka ba, Dondi? Hindi po kami mga rebelde. Huwag po. Itataas po namin yung mga kamay namin, oh. Ito, hindi nyo kami pwede paputukan. Anak po ako ni Among Ador Salcedo. Hindi nyo kami pwede galawin. Kung hindi nga ako nagpakilala ng malinaw ay siguradong tadtad na ng bala ang katawan ko. At kahit nakilala nila ang apelyido ko, ilang oras pa rin kaming hinold sa detachment sa baba ng bundok. At sa totoo lang, pinagbabalakan pa rin nila kaming gawa ng hindi maganda. Pero nagpasalamat kami dahil sa iba na baling ang atensyon ng mga sundalo. Diyos ko, Sus Maria Joseph, Santissima, San Simon, San Roque, San Pedro, San Juan, San Sinukob, San Libutan, San Tribal, San Treo, Ano ka ba, Dondi? Pwede ba tumigil ka na? Ay, sorry. Pati bunganga ko talaga nangangatog. Muntik na kami sugurin ng kuwalong ewan eh. Tapos nakasalubong pa namin yung mga macho. Sa yung mga sundalo. Tapos muntik na nila igisa yung pechay ko. Ay, Diyos ko. Grabe talaga yun. Kahit nga nagpakilala akong Salcedo, parang hindi pa rin nila kami paliligtasin eh. Buti na nga lang, bigla silang nagkagulo doon sa isang baryo malapit sa bundok. Oo nga eh. Buti nga nasamantala nyo, takatakas kayo. Pero, Sus Mariosip talaga yung nangyari doon. Aling Etang, ano po ba talaga yung nangyari? Narinig ko na lang po may rumadyo sa kanila eh. Tapos, nagsisisigaw doon. Tapos, may tunog na ano eh. Parang may mga hayop na sumugod yata sa kanila. Basta, ang gulo ng tunog sa radyo eh. May umatake raw sa isang truck ng mga sundalo. May humarang daw sa daan. Tapos may sumampa daw sa bubong. Ayun lang yung kwento ng 2 sundalong nakaligtas. Pero yung 6 na kasama nila, naglaho daw. Walang natira sa sasakyan kundi gulagulin at yung mga uniforme ng mga kasama nila. Paano may umatake po sa mga sundalo? Puro armado yun ha. Saka yung lalaki may mga muscles. Sino man ang gagawa nun? Naku, Dondi. Baka yung umatake sa mga sundalong yun, baka yun din yung muntik na makalapit sa atin. Malamang nga. May magkakapit-bahay din na nagkagulo eh. Paano akalain ninyo? May malalaking aso daw na namataan sa loob ng mga bakuran nila. Nung itaboy daw yung mga aso, lumayo naman. Pero habang tinatanaw daw nila, tumayo daw yung mga aso. Diyos ko, unti-unti raw naghugis tao. Diyos ko talaga yun. Nako, parang sabay-sabay sila, no? Ano yun? Nagsugod sila sa kung saan kagabi? Parang masyado naman silang active. Kasi nga, marahil dahil bilog ang buwan. At hindi lang basta bilog ang buwan. Napakababa nito kung titingnan mo. Kahit nga yung hangin kagabi, ibang-iba. Malamig yung dampi. Banayad yung hangin pero kikilabutan ka talaga. Yun na nga po siguro yun. Kaya napaka-agresibo nila. Yun na lang, dahil direkta na nilang ginalaw yung mga sundalo. Lalo na lang magkakagulo. Oo nga eh. Baka hindi natigilan ng mga sundalo yung bundok. Naku, Diyos ko sila, papakuloy mo. Oo nga eh. Sana magsialisa na lang sila dun. Lalo na si Kaloy. Hindi aalis dito si Kaloy. Hindi niya iiwan yung mga nangangailangan. Yan ang isang katangian ng aswang na tinatawag na lasudan. At ang mga lasudan na yan, napakabuti sa mga nakakasalamuhan nila. Lalo na sa lugar na itinuring na nilang tahanan. Aalagaan ng lasudan yung mga taong naging mahalaga sa kanya. Kaya nga umabot sa punto na kahit pangangailangan ng mga tao, siya na yung nagbibigay eh. At kahit ang buhay niya, ibibigay niya para mapangalagaan at maprotektahan yung mga pinahahalagahan niya. Nakakatakot lang dyan. Isa pa rin siyang nilalang ng dilim. May pambihira at naiibang lakas ang kakayahan. Nasa kanya pa rin ang dahas. Yung lupit at bangis na pinipilit niyang itago. At yung dahas at bangis na yon, hindi siya mag-aatubiling ibuhos sa mga mananakit doon sa mga taong pinangangalagaan niya. Naku, Aling Etang, mahirap po to. Hindi pala talaga siya titigil at hindi talaga matatapos yung gulo. Ay, dahil sabi nga sa kanta, habang may tatsulok, hindi matatapos ang gulo. Hanggat may naaapi, may mga magtatanggol sa inaapi. Masarap isipin na may tagapagtanggol. May babawi para sa inaabuso at pinagkakaitan. Pero ang malungkot, dugo at buhay ang kapalit nito.
Pero hindi pa doon natatapos ang gabi namin ni Dondi. Dahil ang mga bodega namin ng bigas, nilooban na naman. Hindi sa hindi ako nabagabag pero kalmado lang ako noon dahil parang alam na namin kung sino ang may kagagawan at ano ang punto ng pagnanakaw. Sigurado kaming si Kaloy at ang grupo niya ang nanloob sa mga bodega. At ang malamang nasunod na mangyari, ipamimigay nila ang sako-sakong bigas sa mga tao sa dulo ng baryo. Mga dating magsasaka ang mga taong yon, pero inagawan sila ng lupa ng mga land developer at sundalo ang ginamit ng mga negosyanteng ito. Diyos ko, ano ba naman to? Yung mga pangyayari, pang 3 buwan na yan ha. O baka may mangyayari pa? Sige na, susulitin nyo na. 2 bodega na nga lang yung hindi nila pinagtatangkaan eh. Kasi nasa bayan yon. Ay, alam mo Dondi, sa totoo lang, halos hindi naman malulugi si kuya dyan eh. Dinudugas lang din naman niya yung mga bigas na yan eh. Ang laman ng mga bodegang ni Lolo Uban, yung mga bigas na binabara to dinudugas niya sa mga magsasaka doon sa kabila pang baryo. Napakaliit ng puhunan ni kuya dyan eh. Oo na, oo nga. Kaso sa tingin mo, anong mangyayari kapag nalaman ng kuya mo yan? Tingin mo ba, jojombagin tayo noon? Ano pa magagawa ko? Nilooban na eh. May mga gwardya naman, di ba? Yung mga ibang gwardya nun, mga sundalong naka-off duty. Ay, nako. Dondi, sino yun? Yung gate ba? Nilaki ko yung gate, syempre. Hana, huwag mo sabihin. Shh! Huwag kang maingay. Doon tayo sa kusina dadaan. Gagamitin natin yung pinto sa gilid ng bakuran. Diretso tayo ka na. Hana, bebe, mga sundalo. Oo na, sasama kami. Pero huwag niyo na kami sasaktan na. Natawagan ko na yung abogado namin. Pupunta na siya rito. Sa pagkakatutok ng barel ng mga sundalo matapos nilang gibain yung pinto ay tiyak na may kalalagyan na kami. Pero dahil takot pa rin sila sa apelyido namin, hindi nila nagawa ang gusto nila. Sa pinakamalapit na headquarters kami dinala. Doon kami pinilipit paaminin at tumutulong kami sa pagre-rebelde. Wala naman silang napala at nang sunduin kami ni Kuya at nang tawagan pa niya ang isang superior ng mga ito, walang nagawa ang mga sundalo. Grabe, Hana. Mabuti na lang. Konti na lang gagarutahin na tayo dun eh. Sobrang takot ako. Nalanta talaga yung pechay ko. Doon, di wag ka na nga magulo. Muntik na nga tayo dun eh. Kuya, yung mga bodega natin, siguro naman... Oo, alam ko. Doon sa maliit na kwarto sa bakuran natin, yung dating stockroom na ginawa kong bilyaran, doon matutulog yung bago nating janitor. May bago tayong tauhan? Yun yung sinundo mo sa probinsya? Bakit naman... sige kuya. Yung mga bodega, paano yung... Hana, kuya? ako na palagi yung tatao sa bodega ha. Pero kuya, yung iba nating negosyo, yung mga hardware natin dun sa... Pero, sige, sabi mo eh. Hana, sinasabi ko sa'yo, huli na yan ha. Alin kuya? Ano yung huli na yan? Ngayon nandito na yung bagong janitor. Wala nang kahit isang sa bodega natin yung malolooban. O sino man o kahit ano pang demonyo o impacto o kampon ng impyerno yung nampeperwisyo dyan. Katapusan niya na. Subukan niya lang lumapit sa mga bodega natin at mas mapapadali lahat sa akin yan. Sa kalmadong pagmamaneho ni kuya at sa mahinahon at matipid niyang pananalita, alam kong may malalim na siyang iniisip. Kilala ko si kuya. Kapag ganun siya katahimik, mas lalong delikado. At kapag kampanteng-kampante si kuya sa plano niya, mas lalo akong kinakabahan. Kaya minabuti ko na lang manahimik at sumunod muna. Para hindi ako mapagbuntunan ng galit at para hindi niya mahalata ang mga nagawa ko. Lalo na kung may kailangan pa akong gawin. Sino po sila? Manong? Magandang umaga, ma'am. Ikaw siguro yung sinasabi ni boss na kapatid niya. Tama ako, no?
Napakaganda niyo talaga, ma'am. Mula kurbada hanggang mata eh. Sino ba itong matandang to? Sobrang presko nito ah. Manong, mawalang galang na po ah. Bisita po ba kayo ni Kuya? Nako, hindi ako bisita ng kuya mo. Ako yung sinundo niya sa probinsya. Ako po tawagin na lang akong Johnny. Manong Johnny. Ako po yung bagong janitor nyo dito. Magandang umaga po, ma'am. Upo po kayo. Kape po tayo. Manong Johnny, ano po ah? Magandang umaga po pero pasensya na. Pero pwede po bang pakibaba yung iyang nasa mesa na yan? Walis tingting ho ba yan? At saka, ba't yun naman ho pinapatong dyan? Napakarami ho oh. Mesa ko ho yan eh. Tapos ipapatong niyo ho yung marumi yung walis dyan? Nako, pasensya na. Pasensya na. Ito ho, walis tingting nga po ito. Ano po ito gawa po to ng lola ko. Pinamana po sa akin. Mandakin niyo yun. 2 henerasyon na yung pinagpasahan ng walis na to. Pero buo pa rin, no? Hindi po ito napupudpod, ma'am. Tignan nyo, saka po itong... Pero Manong Johnny, ang sabi ko ho, pakibaba ho yung walis. Kasi marumi ho yan eh. Sorry, ma'am. Pasensya na, ma'am. Pero hindi naman po marumi itong walis na to Paano hindi dudumi yung walis? Walis tingting nga ho yan eh. Sa labas at sa lupa nyo nga ho ginagamit yan. Kung walis tambo, maniniwala pa ako medyo malinis-linis yan eh. Pero yung walis tingting na yan, pakibaba na nga lang, Manong. Ma'am, hindi naman po talaga madumi to. Kasi itong walis tingting na to, hindi ko po ito pinangwawalis. Alam mo, Manong, ayoko nang makipagtalo sa'yo eh. Basta, Manong, pakibaba na lang. Ma'am, hindi po dumi sa paligid ang winawalis ito. Kundi yung maruruming maitim na espiritu. Mga kampo ng dilim. Kulang na kulang kasi ang tulog ko noon. Stress na stress ako dahil hindi ko alam ang plano ni Kuya. Pero masama ang kutob ko doon. Hindi ako mapakali pero wala akong magawa. Tapos bubungad pa sa akin ng kalbong janitor na prenting-prenting nagkakape sa paborito kong mesa sa bakuran. Nakadekwatro pa nga siya, nakataas ang kanang braso sa sandalan ng upuan, habang salita ng dampot sa sigarilyo at tasa ng kape. At ang talagang ikinaiirit ako, yung walis tingting na nakakalbo na talagang nakalapag pa sa mesa. Maligno. Duwende. Kahit mga elemento sa tubig o hangin kaya nitong walisin. Pero lalong-lalo na yung mga aswang. Ma'am, upo ka dito. Kukwentohan kita ng mga pakikipagsapalaran ng dingding na to. Pwisit, ang aga-aga. Kung hindi lang masamang manapak ng kalbo eh. Ma'am, meron po kayo sinasabi? Kape po tayo. Ayaw niyo po ba? Ipagtitimpla kita. Hindi na ho. Sa pait pa lang ng mukha nyo, ayos na ako eh. Oh, nakilala mo na yung bago nating janitor? Narinig ko kayo nag-uusap Oo kuya, nakilala ko na. At saka doon ako mag-aalmusal sa karinderya, doon sa tapat ng isa nating tindahan. Ana, mula ngayon itong si Manong Johnny, siya na yung bisor ng tindahan pati na ng mga bodega natin. Ano? Di ba janitor siya? Oo nga. Paano naman siya naging bisor? Bakit? Siya yung maglilinis doon, tapos siya rin yung magmomonitor. Kapag wala ako, siya yung boss ng mga tao natin, di ba? Ano? Kuya, teka lang naguguluhan ako eh. Ikaw lang naman yung nagugulahan dito Malinaw na yung lahat. Ayaw mo nun, hindi mo na kailangan pumunta sa mga bodega tsaka tindahan natin. Boss, mauna na ako doon sa bodegang tinuro mo sa akin kagabi, ha? Sisimulan ko na maglinis doon. Yan, ganyan dapat, may kusa. Di na kailangan turuan. Sige po, Mang Johnny, ikaw na bahala doon Sumakay nga si Manong Johnny sa isa sa mga motor ni Kuya at humarurot siya palayo. Ako naman, naiwang nakanganga at salubong ang kilay sa pagtataka sa mga nangyayari. Nang lingunin ko si Kuya, naglalakad na rin siya papunta sa kusina. Pero nakita ko sa salamin ang ngisi niya. Mas lalo ako kinutuban. Kinalma ko ang sarili ko at bumalik na lang ako sa kwarto. Hindi naman nagtagal. Sinundan ko rin si Manong Johnny sa bodega.
Gusto ko kasing obserbahan ang bagong probinsyanong janitor na yon para maamoy ko kung ano ang plano ni Kuya. Dondi? Aling Etang? Ba't nandito ko kayong lahat sa labas? Mag-aalas 9 na. Ano? Nag-aaway na naman sila Gabo at si Joey? Nanay Etang, Dondi, ano ba nangyayari? Tatangalan ba kayo sa akin? Sino yun? Si Manong Johnny? Nasaan? Nako, nasa loob siya. Pinalabas kami lahat. Maglilinis daw muna siya eh. Mag-aalas 9 na. Teka nga, ano ba yan? Ano yung mga latay sa leeg nyo? At saka, naghampasan ba kayo? Naglaro ba kayo ng... Ano ba talaga nangyayari? Ay, ewan nga namin eh. Ano ba talaga nangyayari sa mga to? Manong? Manong Johnny? Manong? Ano yung ginagawa nyo? Ayan, sige. Yan. Manong Johnny, ano ba yung ginagawa nyo? Sa totoo lang, kitang-kita ko naman ang ginagawa ng janitor. Sa kaliwang kamay, yakap-yakap niya ang isang buong walis tingting. Yung walis tingting na ipinatong niya sa mesa. Sa kanang kamay, may isang pirasong tingting at winawasiwas niya ito sa hangin. Alam niyo yung masarap sa tengang tunog ng tingting kapag hinahampas sa hangin? Ginagawa natin yon nung mga bata tayo. At yon ang ginagawa ng janitor sa bawat estante, sa bawat sulok, at kahit sa ibabaw ng malalaking aparador. Yan. Manong Johnny! Uy! Manong ano ba? Shh! Huwag kang maingay, ma'am. Naglilinis ako dito. Kapag nag-ingay ulit kayo, palalabasin ko na kayo. Umabot na talaga sa ulo ko yung panggigigil pero talagang ginawa ko ang lahat para magpigil. Tumabi ako at sa loob ng 2 oras. Opo, sa loob ng 2 oras. Paikot-ikot siya sa loob ng bodega. Pabalik-balik, winawas-iwas ang isang pirasong tingting sa hangin. Ma'am, tapos na. Ano bang ginagawa niyo dyan? Papasukin niyo na yung mga tao dito. Mag-aalas 11 na sayang po yung oras. Oo nga sayang yung oras. Ay, Diyos ko na maghunos dili ka sa matandang to. Pakiramdam ko nun lukot na lukot ang mukha ko. Parang kinakayod ang anit ko sa banas at sa ines. Pero pinigilan ko pa rin. Tinawag ko yung mga tao namin pero may napansin akong kakaiba. Lahat sila tulala. Diretso lang ang tingin. Ni hindi ako nilingon. Kalmado ang kilos nila. Banayad at tuloy-tuloy. Pero may mali. Parang hindi na sila kumikilos sa sarili nila. At nanguwian na. Uy! Dondi! Psst! Dondi! Ano to? Ayaw mamansin itong baklang to Uy! Uy, Bading! Aray ko, ano ka ba? Ba't ka ba nangahampas? Akala ko natuod ka na hindi ka nga namamansin maghapon. Tigas-tigas din ang leeg mo. Hindi mo man lang nga ako nililingon Ha? Ano bang gusto mo? Nagtatrabaho ko dito Nagtatrabaho na nga yung mga tao Ganon? Dati sabay yung bunganga mo tsaka yung kamay mo kapag nagtatrabaho ka Ngayon, sige na nga. Pero, yung bago nating janitor, ano Ano naman? Okay naman yung bagong janitor nyo Ano bang problema? Wala naman. Ewan ko ba? Hindi nyo ba napapansin? Yung walis niya tsaka yung... Basta, ang weirdo ng kilos niya Bakit ba kasi? Wala naman ako nakikitang ginagawa nun kundi maglinis at maglinis kapag hindi nagpupunas-punas, nagwawalis. Sa loob at labas pa nga yun Napakasipag niya ni Manong Johnny. Oo nga no. Alam kong may iba sa kilos ni Manong Johnny. Mismong si Manong Johnny parang may iba sa kanya. Pero kahit gusto kong idaldal yun kay Dondi, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Kasi ako mismo, hindi ko maipaliwanag kung ano man ang kakaibang yon.
Basta nararamdaman ko lang at masama ang kutob ko doon. Naku, ito na naman. Doon na naman si gawin ng isang bodega na yun ah. Ito na naman yung mga aso na to. Huwag naman sana. Baka magpang-abot sila ni kuya eh. Isang hating gabi noon, mahimbing na sana ang tulog ko nang magising ako sa walang tigil na tahol ng mga aso. Hindi yun pangkaraniwang pagkakahulan. May halong nakakapangilabot na alulong. Pamilyar sa akin ang tunog na yon. Kinutuban na nga ako kung anong nilalang ang nakikita nilang umaaligid sa paligid. At kahit kinakabahan, lumabas pa rin ako at nagtungo sa mga bodega. At doon nadatnan ko si kuya. Inasahan kong galit na galit siya habang nag-aabang sa nilalang ng dilim. Pero iba ang bumungad sa akin. Tignan natin! Kung talagang matapang yan, subukan niya to! Ano kuya, may nakita ba kayo? Ano ba ginagawa niyo? Huwag ka maingay. At saka, ba't ka pa ba nagpunta dito? Wala ka naman maitutulong ah. Teka, Manong Johnny? Ano po yan? Bakit nagsusunog kayo ng tingting? At saka kuya, narinig ko may alulong na naman ng mga aso eh. Naabutan niyo ba yun? Kuya? Nako, ma'am. Hindi na kailangan habulin yung mga nilalang na yon. Dahil kusa nang babagsak sa mga kamay namin kung sino man o ano man siya. Ho? Bakit ho ba kayo nagsusunog ng tingting? Ang baho naman yan, Manong. Ano yan? Bakit naman ganyan yung apoy niyan? Manood ka lang, ma'am. Aba, ang ganda naman ng kulay na apoy niyan, Manong. Hana, pumasok ka na lang sa bahay. Kami na yung bahala dito. Wala ka naman magagawa dito eh. Sige na, pumasok ka na. Gulat na gulat talaga ako nang sumiklab na parang lusis ang dulo ng tingting na sinindihan ni Manong Johnny. Makulay ang mga apoy nito. Papalit-palit ng kulay. Kulay asul, berde, puti. Pero mas matapang at mas maalab ang pulang apoy nito. Nakakatakot yung pagkapula at parang nagliliyab na dugo. Ang mga kahol at alulong ng mga aso ay napalitan ng tila nahihintakutang mga huni. Ang mga pusa sa bubong at sa matataas na pader sa paligid, nagbagsakan. Kahit nga ang mga paniki, nagsilagpakan sa lupa. Dahil nga hindi ko na rin natiis ang amoy ng sinusunog na tingting, pumasok na rin ako sa loob. Ano ba yun? Parang sinasakal yung baga ako dun ah. Pati sa bakuran meron? Hana, huwag mo isasara yung mga bintana dyan ha. Hayaan mo lang pumasok yung mga usok. Pero kuya, ang baho rito eh. Mag-aamoy yung usok dito. Basta't sinabi kong huwag mo isasara. Tapos! Siyempre nainis ako nun. Talagang pumapasok ang napakabahong usok sa loob ng bahay, pati na rin sa kwarto ko. Wala na akong nagawa kundi magtakip ng basang tela sa ilong. At napansin ko rin pati ang mga butike at ibang insekto sa loob ng bahay. Tila natuyot hanggang sa mapulbos o para silang naaabo. Hindi ako nakatulog ng gabing yon dahil sa naiwan itong amoy sa kwarto ko. At kinabukasan naman, puyat na puyat ako. Pero parang binuhusan ng nagyayelong tubig sa dinatnan ko dun sa likod ng bahay. Hayop ka! Ano? Ayaw mo talaga magsalita? Meron kang kasama. 3 yung nakita namin kanina. Natotos ko na isa. Nasa isa pa? Nasaan? Kuya, ano yan? Anong hayop yan? Bakit nandito yan? Oh, ano pa ba di aswang? Kung ako sa'yo, lumayo-layo ka na dito ha. Mahina ka. Baka hindi mo kayanin yung gagawin ko sa demonyong pesting to. Aswang yan? Teka, paano nyo nahuli yan? Abay, wapalag pa. Ma'am, lumayo ka na lang dito. Nakita niyo naman nalalaban pa to. Sige na, Hana. Lumayo ka na lang dito at baka madamay ka pa eh. Sige na. Nung una ang nakikita ko lang ay isang lalaking hubad na walang tigil na hinahagupit ni kuya. Gamit ang tila isang latigo. Patong-patong na ang mga dugo ang latay sa katawan nito.
Hindi siya nakagapos pero hindi rin siya makatayo at gumugulong-gulong lang habang pinaghahampas. Napansin ko rin na may mga walis tingting na naman na nakatulos sa mga tila paso. Nakapalibot ang mga yon sa lalaking pinaghahagupit at umuusok ang mga walis tingting na yon. Nasaan yung kasama mo? Sumagot ka! Sagot! Sa totoo lang, palagay ko hindi talaga magsasalita yan kahit ano pang gawin natin sa kanya eh. Ano? Hindi pwede yun. Ano pang silbi na nahuli natin to? Relax lang, bossing. May paraan pa. Medyo matatagalan nga lang tayo. Pero garantisado naman yan. Kailangan lang natin siya ilagay sa isang lugar na kulob. Ganon? Yun naman pala eh. Sige. Muntik na akong maabot ng lalaki at natanggal pa nga ang taklubong nito. Doon ko nakita ang nakakapangilabot niyang muka. Pulang-pula ang mga mata niya. Naglalaway at sobrang haba ng dila. May mga pangil siya, pero napansin kong nagkakahulog na ang mga yon. Hindi naman niya ako naabutan dahil pinaghahataw na naman siya ni kuya. At maya-maya pa, binuhat nila ang lalaki at inihagis sa isa sa mga bodega sa likod bahay. Pumasok doon si Manong Johnny, kaya hindi ko na alam ang ginawa niya. At simula noon, tila nanganganak ang mga katakatakang mga pangyayari. Kuya, mag-usap nga tayo. Saka na, Hana. May mga kailangan pa akong puntahan eh. Saglit lang naman to eh. May tatanong lang ako sa'yo. Ano naman ba yun? Bilisan mo at meron talaga akong pupuntahan. Bakit hindi na pumapasok yung mga tao natin sa mga bodega? 2 hapon ko nang napapansin na tinitipon nyo lang sila doon sa gilid ng bahay eh. Tapos saka sila nagsisipag-aalisan. Ano na ba talagang ginagawa nyo? Malalaman mo rin yun, Hana. Ano? Pwede ba kuya? Pakilinaw mo nga sa akin. Kinakausap kita ng maayos eh. Oh, maayos naman yung sagot ko ah. Hintayin mo lang kasi malalaman mo rin yun. Konti na lang. Gulong-gulo na talaga ako sa mga nangyayari. Gabi-gabi na lang nagsisinde si Manong Johnny ng isang pirasong tingting. Napansin ko rin na iba ang lamig ng paligid kapag ginagawa niya yon. Hindi rin ako makatulog at para akong kinikilabutan. Nagpatuloy rin ang tila pagtitipon nila kuya sa mga tao namin. Kasama sina Don Didon. At para bang may iba silang ipinapagawa sa mga yon. At tama nga ang kutob ko kung ano ang iniuutos nila. Sige, bilis, dito. Ipasok niyo na yung mga yan dito. Sige! Kuya, sandali nga. Ano ba yung ginagawa mo? Oh, hindi mo ba nakikita? Noong isa araw, nagtatanong ka. Tapos ngayon, eto na. Oo nga, nakikita ko, malinaw sa akin. Ewan ko kung paano nyo ginagawa ni Manong Johnny, pero yung mga tao natin sa bigasan, pati na rin sa iba nating negosyo, ginagawa nyo ng mga mangangaso ng aswang eh. Ayan. Akala ko hindi pa rin naabot ng utak mo eh. Pero bakit nyo nga ginagawa yan? At paano nyo nagagawa yan? Ano bakit? Natural. Perwisyo yung mga aswang na taga-bandok na yan. Nagpapagamit na nga sila sa mga duwag na rebelde. Perwisyo pa sila sa negosyo natin. Pero hindi yan yung tinatanong ko, kuya. Alam kong may iba ka pang ginagawa. May iba pang nangyayari dito. Paano nyo nauutusan ng walang reklamo yung mga tao natin para mahuli ang mga aswang na yan? Hindi ko na nga sila makausap ng maayos eh. Abay, malay ko sa'yo. Ikaw lang naman yung hindi matino kung bakit hindi mo makausap na maayos yung mga yan eh. Basta ako, nautusan ko silang tulungan akong ubusin yung mga perwisyo na yan. Mga aswang, rebelde, lahat-lahat. Alam mo, ikaw, manahimik ka na nga lang. Wala ka nang ambag dito, wala ka nang silbi. Dada ka pa ng dada. Malaking tulong sa akin yun kung tatahimik ka na lang. Kahit anong sigaw at paliwanag ni kuya, hindi ako makontento sa mga sagot niya. Hindi ako mapakali sa kung ano talaga ang pinagkakaabalahan nila. Kaya imbis na kumprontahin siya, palihim akong kumilos upang alamin ang totoo. Ilang araw na rin akong binabagabag ng mga daing na naririnig ko mula sa mga taong ipinapasok nila sa maliit naming bodega. Kaya nang matiyak kong wala sila doon, sumilip ako. Pero dahil nga wala akong makita sa dilim, naglakas loob akong pumasok. Kinakabahan pa nga ako sa bawat tunog na naririnig ko. Pero mas matindi ang kagustuhan kong malaman kung ano talaga ang itinatago nila.
Wala akong gagawin sa inyo. Hindi ko kayo sasaktan. Gusto ko nga lang sana kayong makausap eh. Kung pwede lang. Kasi alam kong hindi lang kayo basta... Shh! Huwag ka maingay. Mapanganib yung mga yan. Sasakmalin tayo ng mga lasudra na yan. Dondi? Bakit ka nandito? Ano Huwag ka ginagawa mo? maingay. Ako'y inutusan magpakain sa kanila. Ikaw? Utos ba nila kuya to? Teka nga lang, Dondi. Ano ba talaga nangyayari? Nawala na kayo doon sa mga bodega ng bigas. Tapos, biglang nanghuli na kayo ng napakaraming aswang. Tapos ngayon, ikaw na yung nagpapakain. Tsaka... Magsitigil kayo! Gusto kong tumakbo pero sa takot ko ay nanigas ako sa kinatatayuan ko. Habang papalapit ang malaking angil na yon. Napaigig naman ang aso nang makarinig ako ng manipis. Mahinang hagupit ng kung ano. At doon ko narinig ang boses ni Manong Johnny. Umatras ang papasugod na malaking aso. Sunod ay narinig ko ang pagsiklab ng posporo. Tapos naamoy ko na ang pamilyar na amoy. Yun nakakasulasok na amoy ng sinusunog na tingting. Mabilis naman ako napalabas nang halos hatakin na ako ni Manong Johnny. Ano ba? Bitawan niyo nga ako! Huwag niyo nga akong hawakan! Ma'am, pasensya na. Munti ka na lapain nung isang iyo kanina eh. Nilagdas lang po kita. Manong Johnny, may tanong ako sa'yo. Ano po yan, ma'am? Naguguluhan na talaga ako eh. Linawin mo nga sa akin. Linawin niyo alin, ma'am. Sino ba talaga yung dapat iligtas dito? Sino ba yung mas mabangis? Sino ba talaga yung halimaw? Sino ba talaga yung nasa loob? Kung alin o sino ang mabuti o masama, sino nga ba yung makakapagsabi niyan, Iha? Sige nga, ikaw ba? Mamana, sabihin mo sa akin, masasabi mo ba na ikaw yung mabuti o masama? Malamang sasabihin mo na hindi mo alam. Pero ang tanong ko sa'yo, bakit kailangan mo maglihim? Ano yung nililihim mo? Wala akong tinatago. Kayo ni Kuya yung napakaraming ginagawa na mahiwaga dito. Hindi mahiwaga yung ginagawa namin ng kuya mo. Malinaw ang ginagawa namin. Malinaw din yung gusto mangyari ng kuya mo. Mabalik tayo sa'yo. Malinaw ba sa'yo kung bakit ka naglilihim? Kung bakit mo pinagtatakpan yung... Wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo, Manong Johnny. At huwag mo kukwestiyonin kung ano yung mabuti at masama sa akin. Huwag ka mag-alala. Kahit may nililihim ako, sigurado akong mabuti yung hangarin ko. At walang masama sa nililihim ko. Hindi gaya nyo ng kuya ko. Lantaran nga siguro yung ginagawa nyo eh. Pero may kinukubli pa rin kayo. O sige na, Manong. Nga pala, yung walis tingting mo, ano bang lihim yan? Syempre, hindi mo rin sasagutin ng malinaw, di ba? Gaya ko, yan naman yung lihim mo. Pero itago mong mabuti ang walis tingting mo, Manong Johnny. Itago mong mabuti ang sinasabi ko sa'yo. Nakakatuwa naman itong batang to. Sa totoo lang, mas mapanganib ka kaysa sa kapatid mo. Malalim ang puso mo at malalim yung pagkatao mo. Mainam kang kalaro kung sakali. Malinaw na sa akin noon. Kailangan kong bilisan ang kilos sa plano ko. Dahil nararamdaman ni Manong ang gusto kong mangyari. Sigurado alam na rin yun ni Kuya. Baka nga inaabangan na lang nila ang gagawin ko. At ang pinakamalaking problema ko noon, si Manong Johnny. At kung ano mang kababalaghang ginagawa niya sa tingting niya. Hindi ko nga maintindihan kung mangkukulam ba siya o sa lamangkero. Basta sa gabal ang walis tingting niya at ang kutob ko, marami pa itong kayang gawin. Pero sa lahat ng agam-agam na yon, gaya nga ng sabi ko, kailangan kong bilisan ang kilos. Paano ba to? Sa ko ba hahanapin si Kaloy dito? Pero bahala na. Basta, kailangan ko siyang... ano yun? Tao ba yun? Pero bakit walang ulo? Hindi, Hana. Hindi ka pwedeng matakot. Para makita at makausap si Kaloy ay umakyat ako mag-isa sa bundok. Kahit alam kong mapanganib at maaari akong husgahan ano man ang gawin ko. Pakiramdam ko, ako lang ang nasa gitna ng komplikadong sitwasyon.
Kaya kailangan kong kumilos para maresolba ito. Itinuloy ko ang pag-akyat kahit halos sumabog ang dibdib ko sa kaba. At mula sa malayo, may nakita akong taong papalapit habang may dalang kandila. Ngunit tila wala itong ulo. Pinilit kong magtumakbo dahil kailangan kong mahanap si Kaloy. Habang papalapit ang misteryosong nilalang, may paulit-ulit na mahinang bumabangga sa likuran ko. At nakarinig ako ng bulong ng babae. Nang lingunin ko ito, nakita ko ang isang babaeng nakatalikod, nakasabit ng patiwarik at tumatama sa akin. Sa matinding gulat ay napalundag ako. Nahulog sa isang hukay at nagtatakbo hanggang sa makita ko ang hinahanap ko. Tama na! Tama na! Parang awa niyo na! Ayoko na! Kaloy! Kaloy! Nasa ka ba kasi, Kaloy? Hana, ako to. Aray ko! Pero, Kaloy! Kaloy, ikaw na nga ba talaga yan? Halika na. Tumayo ka na, Hana. Yung tuhod ko, Kaloy! Aray! Buti na lang nakita kita. May nangyayari, Kaloy. Delikado kayo. Kayo na mga kalahi mo. Lalo ka na. Alam ko, Hana. Pero bago yun, kamusta ka na? Anong lagay mo ngayon? Ako? Ayos lang naman ako. Siyempre, ayos na ayos ako. Ikaw tong hindi maayos eh. Hana, Oh, bakit? hindi mo kailangan pigilan yung luha mo. Hindi mo dapat itago yung bigat at dusa sa puso mo. Pero ayos naman talaga ako eh. Wala naman din ako. May pagpipilian ba ako kung hindi maging maayos? Wala naman akong magawa, Kaloy. Sana kasi nung lumayo ka, nung namundo ka, isinama mo na lang ako eh. Hindi naman ako tatanggi. Hana, kung alam mo lang, kung gano'ng kasakit parang napilas yung puso ko nung umalis ako at kailangan kitang iwan. Alam kong hindi ka maayos noon. Alam kong hindi ka magiging ayos noon. Pero kasi Hana, parehas nating alam na hindi tayo pwede. Patawarin mo ako, Hana. Patawarin mo ako. Wala ka namang dapat ihingi ng tawad. Hindi naman talaga pwede eh. Hindi natin pwedeng ipilit yung sa atin. Sa bisig ng lalaking kinailangan kong pakawalan, ng lalaking piniling lumayo sa akin, doon ko ibinuhos ang lahat ng bigat, ng dusa, at pasakit na dinadala ng kalooban ko. Hindi ko na nga alam kung ilang oras akong humagulhol sa dibdib ni Kaloy. Pero sa kabila ng pananabik namin sa isa't isa, pareho naming alam na may mga dapat gawin na mas malaki pa kaysa sa damdamin namin. Nagbukod kami ng landas, pero sa paglalayong yon, may malilinaw ng plano. At sa mga planong yon nakasalalay, kung may kahihinatnan pa ba ang nararamdaman namin sa isa't isa, o kung maglalaho na lang ito kasabay ng maraming buhay kapag pumalya ang gagawin namin. Ba, nasa kaya yung ungas na yun? Imposible makapagtago sa atin yun eh. Buisit talaga. Relax lang, bossing. Nandyan lang yun. Kahit ano pang plano pag-atake niyan, mahuhulog at mahuhulog sa kamay natin yan. Ayan na, buti hindi nila siya nakita. Mukhang gumana na naman yung ginawa niya. 2:00 ng madaling araw yon. Hindi makita nila kuya ang pinagmumulan ng mga naunang yabag sa bubuhan ng mga bodega. Bukod kay Manong Johnny, 15 sundalo pa ang naupahan ni kuya nung gabing yon. Pero kahit mga eksperto ang mga yon, para lang silang naghahabol ng mga kaluskos, pati na rin ang mga galaw sa hangin. At habang nililibang nila si kuya sa paghagilap kay Kaloy, sinimulan ko na ang parte ko sa plano. Magpalakas kayo ha. Nandiyan na si Kaloy. Ito, iligtas niya kayo, kainin niyo to. Bilisan niyo, tibayan niyo yung mga loob niyo. Oh, ayan oh, kainin niyo. Ipinakain ko nga sa mga lupaypay na aswang na yon ang mga ugat na ibinigay ni Kaloy. At totoo nga, bahagya silang nagkalakas. Nakakatakot ang talim ng mga mata nila. Pero magkakampi kami sa mga oras na yon. Pinatay ko rin ang mga tingting na nakatulos at nakasinde. Kaya nakakilos ang mga aswang. Napakain ko silang lahat at paglabas nila sa bodega,
Nagkikiskisan ang mga pangil nilang kating-katin ng manakmal. At doon na nagsimula ang madugong engkwentro. Lintik na! Abot ka agad yun sa sakmal ah! Hoy! Manong! Akala ko ba hindi makakabawi ng lakas yung mga yan? Eh, may ibang nangyari. Nalabanan nila yung pisa nito. Buses! Magsilayo kayo! Lumayo kayo! Kaloy! Kaloy, umalis na kayo! Huwag mo nang hayaang magkamatayan pa dito! Pasensya na. Talagang gigil yung mga kasama ko dahil sa ginawa nila. Pero oo, dapat hindi ganito. Mga kasama, tama na! Kailangan na natin umalis dito! Hindi! Walang aalis dito! Kaloy, umilag ka! Hana! Hana! Hindi! Giniling ang labas mo ngayon, demonyo ka! Hindi to magiging madali para sa inyo! Bumagsak talaga ako noon. Manhid at nanginginig ang katawan ko. Nakita ko pa habang tinatadtad ng bala si Kaloy. Halos mag-anyong aso na siya pero bumulagta rin siya. Pati ang ibang aswang nagsibagsakan. Malamang dahil sa sinindihan na namang mga tingting. Mas nanghina ang mababangis na aso na yon. Bumigay na ang ulirat ko at nang magising ako, nakakadena na ako sa isang madilim na kwarto. At wala akong ibang naririnig kundi ang mahahaba at nakakarimarim na hiyaw ng pagdaing ni Kaloy. Huwag ka muna mamamatay. Bawal ka mamatay dito. Mamamatay ka lang pag nagsawa na ako sa magpapahirap sa'yo! Tama na! Napakasama mo! Masama! Ako pa yung masama! Sino yung nagdakaw? Sino yung nanakit sa mga pwersa ng pamahalaan? Sino yung namundok para magrebelde? Kunwari may prinsipyo, pero mga patay gutom lang talaga kayo! Ano masama ang sinasabi mo? Ikaw tong alaga ng demonyo. Kumukonsumo ka ng laman ng dugo ng tao. Tapos ngayon, sabihin mo sa akin, sino masama? Kahit kailan, hindi namin ginawang pagkain yung mga tao. Siguro nga nananakit kami. Pero nagagawa lang namin yon dahil kayo yung nanggugulo. Kailangan namin pagtanggol yung komunidad sa paligid ng bundok. Inaagaw niyo mga negosyante yung lumang tinatanim ng mga tao. Tinatakot niyo yung mga katutubo para makuha ang mga lupain nila. At ginagamit yung milita. Manahimik ka! Lahat ng lumalabas sa bunganga mo, basura dahil basura ka! Basura kayong mga rebelde. At ikaw yung pinakamasahol sa basura dahil rebelde ka na. Aso ka ba? Ituloy mo lang. Tama lang yan sa kanila. Kuya! Kuya, pakawalan mo na lang si Kaloy! Kuya, maawa ka naman, tama na! Sobra na itong ginagawa mo! Sabihin mo sa akin, bakit ako titigil? Ako ba yung sobra? Pero ang gusto ko talagang marinig sa'yo, bakit mo ito nagawa sa akin? Kapatid kita, Hana! Kuya! Kuya, tama na! Sipa lang yun sa sikmura. Naawa pa ako sa inyo to. Yung sunod, ewan ko na lang kung ano pa magagawa ko sa'yo, Hana. Kaya para maiwasan magdilim yung paningin ko sa'yo, mabulok ka na lang dyan. Kuya! Kuya, palabasin mo ako dito! Pakawalan mo ako! Kuya, napakasama mo! Naiwan nga ako sa napakadilim na kwartong yon. Ang sumasalo sa walang tigil kong pagluha. Ang malalamig na kadenang nakayapos sa katawan ko. Parang hinahalukay ang kalooban ko. Pero natutuyo na ang mga luha ko dahil sa halos 3 araw na pag-iyak. 3 araw yon at gabi-gabi, iba't ibang antas ng hiyaw at daing ang naririnig ko kay Kaloy. Na nasa kabilang kwarto lang. Iba't iba rin ang mga tunog bago siya pumalahaw. May tunog ng pagkasa at putok ng barel. May tunog ng mga kutsilyo. May tunog ng sinisindihan. At maya-maya pa, makakaamoy ako ng sinusunog na kung ano. Saka mapapahiyaw na naman si Kaloy. Kaloy! Kaloy, patawarin mo ako, Kaloy. Pero sinasabi ko sa'yo, gagawa ako ng paraan. Pangako, gagawa ako ng paraan. Maghintay ka lang, Kaloy. Huwag ka susuko, ha? Huwag ka susuko. Kaloy,
Kaloy, sumagot ka naman oh. Kaloy, huwag ka susuko. Hindi ko rin alam kung paano ko nasabi kay Kaloy ang mga salitang huwag kang susuko. Dahil sa totoo lang, ako mismo kahit ayaw ko pang bumigay, pakiramdam ko'y unti-unti na akong sinusukuan ang sarili kong katawan at katinoan. Pero sadyang matigas lang yata ang ulo ko. Patuloy ang halos araw at gabing pagpapahirap kay Kaloy. At habang lumilipas ang mga araw, lalo ring humihina ang kanyang mga daing. Kaya bago pa maging huli ang lahat, isinugal ko na naman ang isa pang halos imposibleng plano. Isang suntok sa buwan na maaaring magligtas sa kanya, o di kaya naman ay tuluyang magpahamak sa aming dalawa. Hala? Hala? Anong nangyari? Nakabulog ka na. Naloko na. Natuluyan ko yata yung kapatid ko Hala? Hala? May pulso pa naman to. Nanghihina lang siguro. Walang iya ka! Tama na! Tama na! Nabasag ko yata yung mukha, pero tama lang sa iyan! Pinaghahataw ko talaga kay kuya yung mga kadenang nakakabit sa akin. Nabigla siya kaya hindi siya nakasalag. Bumagsak si kuya. Inabot ko ang barel sa bewang niya. Binaril ko ang mga kadena kaya naman nakawala ako. Lumabas ako at pinagbabarel ang 3 tauhan ni kuya. Nanghihina ako pero lumiksi ang kilos ko dahil sa kagustuhang mailigtas si Kaloy. Nakarating ako sa silid niya. Mabuti na nga lang na ibulsa ko pa ang ugat na pinakain niya noon sa mga kasama niya. Kaya si Kaloy, na halos magutay-gutay na ay nakabangon at tila mas lumakas pa. Kaya mo yan, Kaloy. Kailangan mo makatakas dito. Sige. Sige, kalasin mo yung kadena mo. Kaya mo yan. Kaya mo yan, Kaloy. Hoy! Talagang napakatuso mo! Pero wala pa rin magagawa yung lasyonan na hindi! Paano? Tutulong! Tutulong! Kaloy, tama na yan. Kaloy, mapapatay mo yan. Tama na. Muntik nang masindihan ni Manong Johnny ang isa sa mga tingting niya. Pero nilundag na siya ni Kaloy na isa ng napakalaking aso. Kitang-kita kong natalupan si Manong mula dibdib hanggang mukha sa pagkakalapa ng malaking aso. Pero bago pa siya matuluyan, nahata ko si Kaloy. 7 sundalo naman ang humarang sa amin pero wala silang nagawa sa pinaghalong galit at bangis ni Kaloy. Lahat sila, pinagsasakmal at halos maluran bago ipinagbabalibag sa lupa. Nagkagulo kahit sa paligid ng bakuran. Nakita nilang nagtatakbo ko, sinusundan ng isang napakalaking aso. Walang nagtangkang humabol kaya tuluyan na kaming nakalayo. Hana, ayos ka lang ba? Nakakalakad ka pa ba? Dumudugo yung binti mo dahil sa kadena mo eh. Dumudugo pa rin nga eh. Pero ayos lang yun. Yung dusa nga doon sa pinanggalingan natin, kinaya ko eh. Ngayon pa ba na mas malaya na tayo? Napakatapang mo talaga, Hana. Kamamatay mo yun pero talagang ginawa mo. Ibang klase ka talaga. Siyempre, hindi naman kita pwedeng pabayaan dun eh. At sigurado naman ako, kung ikaw yun, gagawin mo rin yung ginawa ko. Mas matindi pa nga dun kasi iba rin yung kakayahan mo, di ba? Oo naman. Alam mo, pinakayo ko yung nananakit ako eh. Hindi naman kasi patas yun. Lalo na kung tao yung sasaktan ko. Pero kapag ikaw na yung nalagay sa panganib, ibang usapan na yun, Hana. Buti na nga lang talaga umabot pa ako eh. Naririnig ko yung mga sigaw mo. At sigurado ako, grabing pahirap yung ginawa nila sa'yo. Tama ka. Kulang yung salitang pahirap. Bukod sa hinahagupit akong buntot pagi o inaasitan yung mga sugat ko, pinapausukan din ako nung sinusunog na tingting na yun. Ang hirap ipaliwanag kung anong pakiramdam kapag nakakalanghap talaga ako na usok na yun. Pero ang pinakamalapit siguro, parang binubuhusan ng asido yung likod ko. Pati yung mga mata ko, parang nilalapdas hanggang utak pati baga ko. Buong loob yata ng katawan ko. Yung walis na yun, ano ba talagang meron doon? Bakit parang napakaraming nagagawa ng janitor na yun sa walis tingting niya?
Mangkukulam ba siya? Hindi ko naamoy yung pagiging mangkukulam sa kanya. Pero yung gamit niyang walis tingting, malinaw yung amoy nun. Sinumpa yun. Hindi lang basta dinasalan o ignorasyonan. Talaga sinumpa yun ng napaka-makapangyarihan at napakasamang nilalang. Malamang, mula pa sa mga ninuno niya yung walis na yun. Nakakatakot talaga yung walis tingting na yun, sa totoo lang. Dahil sa usok pa lang nun, kaya nung mangkontrol ng tao eh. Kaya nito magpasunod ng mga tao. Yun na nga eh. Ganun nga siguro yung nangyari sa mga kaibigan ko na tauhan namin. Para silang mga robot na sumusunod na lang nung pinapatugi sila ng aswang eh. Napakatindi talaga. Nagagamit niya ng ganun yung sinumpang bagay na yun. Nakakatakot talaga isipin na hawak yun ng isa ring napakasamang tao. Pero di bale, mula ngayon Hana, sisiguraduhin ko na hindi ka na mahawakan pa. Lalayo tayo sa kanila. Oo, Kaloy. Ikaw nang bahala. Kahit saan mo ko dalhin, sasama ko sa'yo. Hindi lang kami nakalayo. Nakapagbagong buhay kami ni Kaloy nang magkasama. Napakaraming pinasukang trabaho ni Kaloy. Nagkarpintero siya, magsasaka, kargador at gwardya. At dahil nga sa sipag niya, nakaupa kami ng bahay sa isang tahimik na probinsya. Wow! Grabe, ang bango. Ang bango talaga. Hoy, Kaloy, tigilan mo ako. Oh, bakit? Mabango naman talaga yung niluluto mo ah. Di ba munggo yan? Sa kanto pa lang naamoy ko na yan eh. Pero mas mabango ka dyan, Hana. Hoy, Kaloy, tumigil ka nga ang aga-aga pa ha. Ay, maaga pa nga pala. Eh, sakto pala oh. May dala ako, bagay sa munggo. Chicharon oh. Ayan. Oh, chicharon? Ba, ang laki ng laman niya na. Tama-tama, tagal ko nang hindi nakakakain yan. Eh, naka-extra ako doon sa tindahan nung nag-check ako eh. Kaya bumili ako ng chicharong baboy. Uy, special yan ha. Siyempre dahil special ka. At saka ito, hopya. Wow, ang dami nito ah. Tatlong balot pa talaga? Siyempre, 3. Alam mo na may ibig sabihin nun, di ba? O siya, kain na tayo. Ako na maghahain na. Upo ka na dyan. Tapos, ito po, may panulak. Nakabili ako ng buko eh. Napuno ng pag-aalaga at pagmamahal ang munting bahay namin ni Kaloy. Napakaligaya ng puso ko. Pero sa sulok ng umaapaw kong ligaya, may nakatagong pangambang hindi ko maintindihan. Isang pangambang unti-unting magiging realidad. Sa isang sulok ng maliit naming bahay ay tumambad sa akin ng isang pares ng mga nagbabagang mata. At ang mga matang yon, mula sa isang aso. Asong itim, mahaba ang katawan at payat na payat. Pero bakas sa muka at pangil ang taglay niyang bangis. Alam kong hindi yun karaniwang aso, kaya bawang at asin agad ang dinampot ko. Sasabuyan ko na nga yung aso pero pagbaling ko ay wala na ito. Pero isang pamilyar na amoy ang nasagap ko. Hindi. Yung amoy na to. Ito yung... Hindi pwede to. Nasaan ka? Hayop ka! Bakit ka nandito? Nagtanong ka pa talaga? Siyempre, para sunduin ka! Hindi! Hindi ako sasama sa'yo! Ano to? Bakit ganito? Bakit nalalambot ako? Hindi ako sasama! Umalis ka na dito! Bakit? Sinabi ko ba kailangan mong pumayag? Ngayon nakaratay na yung kapatid mo dahil sa kagagawa na minamahal mong lasudan. Hindi na ako magiging mabait sa'yo. Ito, nakita mo nangyari sa mukha ko. Hindi ko makakalimutan itong ginawa mo sa akin. Kulang pa yan! Dadagdagan ko pa yan! Hindi! Paano ka nakapasok? Hana, ano nangyari sa'yo? Napakalamig na katawan mo. Hindi! Kaloy, mag-iingat ka. Yung walis tingting. Yung walis tingting. Nangingitim siya. Para siya nawawala ng hangin. Hoy! Demonyo ka! Anong ginawa mo sa kanya? Nawala. Nasaan yun? Hoy! Nasaan ka? Teka. May mga aso.
Mahina yung ganito aso-aswang. Pero napakarami nila. Hindi lang basta asboy ang mga yan. Nasa ilalim sila ng kapangyarihan ko kaya malagsi sila. Mas malakas at napakabangis na mga yan. Delikado. Ibang-iba yung mga mata nila. Hana, kumapit ka sa akin. Kailangan ilayo kita dito. Hoy! Dadaan ako! Magsitabi kayo! Tabi! Ayaw nyo, ha? Teka muna, Hana. Dito ka muna. Huwag. Huwag na, Kaloy. Huwag ka na lumaba. Tumakas na tayo. Delikado na dito. Pero hindi na tayo makakatakas dito. Ako nang bahala, Hana. Kaloy, huwag na. Tama na. Sige! Tama yan! Mabuti at pinakita mo sa akin ang tunay mo nyo! Mas madali na ito para sa akin! Nakakapangilabot tingnan ng mga payat at maitim na aso. Pero nang makita ko ang dambuhala at mabulas na anyong aso ni Kaloy, talagang masisinda ka. Agad siyang kinuyog ng napakaraming aso. Pero sa isang pagpalaglang niya, tumilapon silang lahat. Isa-isa niya silang sinakmal at binalian. Walang laban ang mga asong gala sa isang lasudan. Nilalampaso at niluluray lang sila sa bawat sagupaan. Pero nang akala naming tapos na ang laban, may iba pang nangyari. Kaloy! Kaloy, hindi! Nadali din kita sa wakas! Kuya! Kuya, wala ka talaga kasing sama! Ako ba talaga? Ikaw yung masamahan na. Hindi mo lang ako tinaydor. Sumama ka pa sa basura nila lang na yan. Ngayon magsama kayo! Sige lang! Maglabo-labo kayo! Konti na lang! Malapit na! Manong Johnny, alam ko pinag-iinteresan mo tong asong ulo na to. Pero pasensya na sa akin to eh. Napakalaki na atraso nito sa akin. Kuya! Kuya, tama na yan! Hayaan mo na lang kami! Hindi ko alam kung paano nangyaring bumulagta si Kaloy sa bala ni Kuya. Malamang kagagawan ito ni Manong Johnny. At mula sa labas ng bintana, itinutok ni Kuya kay Kaloy ang mas malaking barel. Ngumisi pa nga si Kuya sa akin pero bago niya makalapit ang gatilyo, nagulantang kaming lahat sa napakalakas na atungan ni Kaloy. Parang hindi na mula sa isang malaking aso ang dagundong ng angin niya. Nangatog ang mga pader. At si Kaloy, unti-unti pang humaba ang katawan. Lalong lumago ang balahibo niya at mas tumalas ang mga mata niya. Lalo siyang lumaki at nang kalabitin ni Kuya ang gatilyo. Sa pool! Sa pagitan ng mata! Oh, nakita mo, Hana? Hoy, Manong Johnny! Nakita mo ba? Ha? 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 Paano? Ah! Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Oo, napakalaki na ni Kaloy sa anyong aso niya pero lalo pa siyang lumaki. Lalong naging mabulas ang katawan. Ang itsura niya bilang aso lagpas na sa normal. At mula sa loob ng bahay, singbilis ng hangin ang sugod niya kay Kuya na nasa labas. Nakubabawan niya si Kuya at wala pang 10 segundo. Nalapa na niya ang ulo ng kapatid ko. Ipinaghampasan pa niya si Kuya sa lupa bago niya ito bitawan. Sa wakas, yan yung aswang! Isang aswang na mahigit pa sa katangian na isang lasudan! Kaya alam mo kasi, Iha, ang mga lasudan, masyadong maamo, masyadong maawin. Kaya nga sobra sila matulungin sa mga nasa paligid nila. Ang tunay na aswang hindi dapat gano'n. Ang aswang dapat walang awa. Walang alam kung di kumain ng laman ng tao. Manimot ang dugo ng tao. Ito na ngayon ang isang tunay na lasudan. At ako'y nakapagpalabas sa tunay niya nyo. Napakabangis. Nakakakilabot. Ano na naman ginawa mo? Bakit mo siya ginawa ganyan? Ginawa mo siyang halimaw! Halimaw! Mismo! Isa na siyang tunay na halimaw. Dahil gaya nga na sinabi ko, ang isang aswang dapat halimaw lang sila. Pero ang napakalakas na halimaw na to, pagmamay-ari ko na. Hindi pwede! Hindi mo magagawa lahat ng gusto mo! Kaloy! Kaloy, si Hana to! Kaloy! Napakatapang mo para lumapit yan. Pero maling-mali yan.
Kaloy, ako to, makinig ka sa akin. Ako to si Hana. Nang bumaling sa akin si Kaloy ay hindi ako makapaniwala sa panlilisik ng mga mata niya. Hindi mga mata ni Kaloy ang nakita ko. Mata yon ng isang aswang na walang ibang gusto kundi manakit. Kumonsumo ng laman at sumimot ng dugo ng tao. Walang kaabog-abog niya akong pinagsasakmal sa braso, sa tagiliran, sa tiyan, balikat, leeg, hanggang sa batok at muka. Damang-dama ko ang matatalas niyang pangil na pumupunit sa balat ko at dumudurog sa buto ko at humihimay sa kalamnan at laman ko. Nawalan na ako ng lakas, nawalan ako ng ulirat. Inakala ko ngang nawalan na rin ako ng buhay, kaya hindi ko alam kung paano ako nabuhay at nakabawi. Hindi na tayo makakalabas dito, Hana. Maaligid lang sa atin. Paano na tayo nito? Kasalanan mo to, Hana eh. Ayaw mo magpa-out sa amin. Pati tuloy kami, hindi na kami makalabas dito. Hindi naman namin kabisado itong gubat. Ako nang bahala. Wag na wag lang kayong gagalaw ah. At saka Daboy, di ba sabi mo 7 taon ka ng manunugis? Ako nga 3 taon pa lang pero mas matigas pa yung tuhod ko sa'yo. Mas una ka kasi. Saka ibang usapan itong hinahabol natin, no? Hindi ba sa lasudan? Anak ng demonyo, lasudan to eh. 13 baryo yung sinasalakay nito. At puro malilit na kampo pa ng militaryo yung atake. Ibang klas. Hana, sa doon. Oo, alam ko. Dito lang kayo ah. Ang bira. Magpapakamatay ka ba? Hoy, huwag ka sumot. Hoy, kayo, alalayan niyo kami. Susundan ko to si Commander Hana. Masyado siya matapang eh. Naging matulin ang paglipas ng 3 taon sa akin. Dahil nga sumailalim ako sa matinding pagsasanay para maging manunugis. Hindi ko gusto maging manunugis. Ang gusto ko lang mahanap ko si Kaloy. At matapos ang napakahabang pakikipaghabulan ko doon sa mga baryong sinalakay niya. At ito na, magkakaharap na ulit kami. Anak na, lumalayo na si Hana. Mga kasama, bilisan niyo. Teka, Hana. Hoy! Ako harapin mo! Hoy, Kaloy! Bumuligta agad yung 8 sa mga kasama ko. Kahit nakatakbo si Daboy, nasunggaban pa rin siya. Pero bago siya nasakmal ay bumaon sa tagiliran ng lasudan ng 2 sibat ko. Nasipa ko yung lasudan, kaya naman nakalayo si Daboy. Nabali yata yung gulugod ko. Hana, layuan mo na yun. Hindi ka niyan bubuhayan. Hindi pwede, Daboy. Kailangan namin magharap nitong isang to. Hoy, ikaw! Sa 2 sibat na nakabaon ngayon sa katawan mo, sana makilala mo ko. Dapat nakikilala mo ko, Kaloy. Alam kong nandyan ka pa rin, Kaloy. Kaloy, hindi mo ako pwedeng makalimutan. Si Hana to. Hindi ko alam kung gaano karaming laman at dugo na yun na konsumo mo. Pero alam ko, ikaw pa rin yan. Kaloy! Kaloy, kahit muntik mo na ako mapatay. At siguro nga, oo, napatay mo na ako. Pero dahil sa nararamdaman ko sa'yo, dahil sa pag-asa kong makikita pa rin kita, nabuhay na lang ulit ako. Nakaahon ako mula sa kamatayan dahil sa'yo. Dahil sa'yo at para sa'yo. Kaya parang awa mo na, Kaloy. Parang awa mo na, Kaloy. Alam kong ikaw pa rin yan. Nandito ako. Nandito ako, Hana. Kaloy! Kaloy, sa wakas, Kaloy! Tama na to! Itigil na natin to! Pwede kitang matulungan, Kaloy! Sus, talaga pala may nakaraan tong 2 to. Pero huwag siya magtitiwala sa halimaw na yan. Wala na si Manong Johnny. Wala na siya. Alam ko totoo yung balitang pati siya. Nilapa mo na. At ngayon, wala na yung pesting walis tingting na maid sa demonyo na yon. Kaya matutulungan na kita, Kaloy. Ana, nandito ako sa loob. Pero patawarin mo ko, hindi na ako makakabalik. Masyado na malalim ang dilim ng puso ko. Hirap na ako, Hana. Kung alam mo lang, sa bawat alulong at atungal na pinapakawalan ko, hindi yun bunga ng bangis o gutom.
Tinatawag ko yung kamatayan ko sa bawat alulong at atungal. Ayoko na, Hana. Ayoko na. Pero anong gusto mo, Kaloy? Anong ibig mo sabihin? Gusto ko na magpahinga, Hana. Gusto ko na sa mga kamay mo magmula yung kapahingahan ko. Hinihiling ko sa'yo. Ikaw ay magbigay sa akin ng kapahingahan ko. Ikaw na maghatid sa kamatayan ko, Hana. Kung naiintindihan mo ko, kung talagang minamahal mo ko, alisin mo ko sa pagiging miserable ko. Iligtas mo ko sa walang hanggang dilim na to, Hana. Hana, nakikiusap ako sa'yo, Hana. Kung yan yung gusto mo, Kaloy. Pero alam ng langit na hindi ito yung gusto ng puso ko. Pero alam ko rin naman na ito yung makakabuti sa'yo. Hana, hindi kita makakalimutan. Hindi ko pagsisisihan na nagkasama tayo. Kung uulitin yung lahat, walang alinlangan na uulitin ko lahat na makasama ka. Ngayon, Hana, ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala. Kaloy! Kaloy! Kaloy, paalam! Sa isang iglap ang lasudang kinatatakutan at nanalasa sa maraming baryo. Mapayapang sumuko sa mga kamay ko. Idiniin ko ang sibat sa puso ni Kaloy. Pagkatapos ay binitiwan ko ito. Tumalikod at naglakad papunta sa papasikat na araw. Kapag nasayaran siya ng liwayway, sigurado matutunaw siya at ayoko nang masaksihan yon. Tinalikuran ko na rin ang pagiging manunugis. Kasama si Dondi, naglakbay ako sa iba't ibang probinsya. Tapos na ang lahat, pero may hinahana pa rin ang puso ko. Ay, ang haba na nga nung biyahe sa eroplano. 2 oras sa bus, 3 oras sa van, tapos 2 oras pa ang lakaran. Ay, nako, sus Marie Josep ka talaga, Hana. Malapit na ako makunan dito eh. 2x2 whole body, hay. Alam mo, ikaw ang dami mong reklamo. Sabi mo nasasamahan mo ko kahit saan. Bilisan mo na kasi. Yung sabi ko, sasamahan kita kahit saan. Pero hindi naman sa kamatayan, no? Ay, Diyos mio. Eh bakit kasi na hindi ka na lang bumili ng helicopter? Ang hilig-hilig mo maglakbay eh. O kaya magpatubo ka na lang kaya ng pakpak. Pero iwan mo sa akin yung pang-ibaba mo ha. Palit tayo. Ay, uy, teka. Kalimutan mo naman pala yung helicopter na yon. Magbangka tayo kahit pa sa bundok. Kung ganyan naman din yung bangkero, tignan mo. Pak na pak. Likod pa lang ulam na. Yummy. Ang tangkad. Ang lapad. At saka, ang haba ng buhok. Ay. Kuya. Ano po? Pupunta kasi ako sa puso mo. Pwede mo ba ako isagwan papunta sa puso mo? Ano? Saan? Ang sabi ko, pwede mo ba akong isagwan papunta sa puso mo? Pero daan muna tayo saglit sa abs mo, kuya. Kasi gusto ko talagang matagtag eh. Kuya Bangkero, ano ba? Humarap ka naman sa akin. Abay, ano bang binubuting-tingting mo dyan? Dondi, kasi... Huwag ka nga magulo, Hana. Doon ka na. Kuya. Psst, kuya. Sige ka. Kapag hindi ka umarap, susundutin ko yung puwet mo. Ay, susundutin. Napakabastos ng bunganga ko, Dondi. Ano ba yan? Kuya! Uy, kuya! Pasensya na. Sa kabilang isla ba? O sige, kahit wala ng bayad. Hana, hindi ba't yan si... Hana, kamusta? Kaloy? Ikaw nga ba yan, Kaloy? Siguro nga ako to. Naalala ka ng puso ko eh. Nang humarap nga ang bangkero ay si Kaloy pala yun. Mas mahaba na ang buhok niya. Malayo na sa dating itsura niya. Pero ang mga mata, yung titig niya, siya pa rin ang Kaloy na kilala ng puso ko. Hindi ko alam kung paano pero buhay siya bilang tao. Tuluyan nang nawala ang pagiging lasudan niya pati ang talas ng pandama niya. Hindi ko na inalam ang dahilan. Wala na akong pakialam doon. At mula noon,
hindi ko na pinakawalan si Kaloy. Ngayon po, Miss Clar, ay may 2 na kaming anak. Nanatili kami sa probinsya niya at dito ko na po tatapusin ang kwento namin. Sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, Diyos lang ang tunay na nakakakita ng puso natin. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat. Grabe naman yon. Ay, dear. Dapat Okay na. akala ko si Kaloy at si Chloe. Leo Carlos Yulo. Kaloy at Hana pala. Grabe, grabe. Anyways, Kayanggaw, nag-enjoy ba kayo? Grabe, no? Grabe, no? Minsan yung tao mas halimaw pa sa aswang. Oo. Ganun talaga eh. Ayun, Kayanggaw, ano masasabi nyo? Nag-enjoy ba kayo? Comment nyo kung ano naramdaman nyo pagkatapos ng kwento kasi ako. Ang ganda ng kwento ni Hana, no? And ayun, Kayanggaw, huwag nyo na rin kalimutan na mag-subscribe kasi 30% ng mga listeners natin hindi pa pala nakasubscribe sa atin. Kaya please, subscribe po tayo para kapag bukas nyo ng YouTube, makikita nyo kagad, may upload kagad si Miss Clark. Yun. Next time ulit. Apo. Bye-bye.